Kasama po natin ang convener ng Syntax Coalition at Professor Emeritus din po ng UP Manila College of Medicine. Ukol pa rin po dito sa naging pahayag. Marami-rami po ito, 71 major health organizations. Kasama po yung mga doktor, nurses, pharmacists, maging mga ospital at iba pang medical societies. Naglabas po sila ng pahayag laban sa tinatawag po nilang sistematikong pag-hijack ng Universal Healthcare Funds. Kasama po natin si Dr. Antonio Dans. Magandang umaga po, Doktor. Good morning. Magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig. Opo. Doc, una po muna, ano po ang nag-udyok sa inyong grupo na maglabas po ng ganitong klase ng pahayag? Well, kasi unang-una, yan na ang tinatalakay sa Congress ngayong umaga. Ngayong linggong ito, 'di ba, yung budget ng PhilHealth. Yes po. So, andyan pinag-uusapan kung magkano ang ilalagay sa PhilHealth. So, inisip namin na kailangan hindi maulit yung mga nangyari nung 2024 at saka 2025. Oh, dito po sa naging statement ninyo na inilabas nyo nga po madami-dami po itong puntos ninyo, pero para po sa inyo, ano po yung pinaka-alarming na ibinahagi ninyo? Well, yung pinaka-alarming, yung pagbalik nung 60 billion na kinuha nung 2024, ibinabalik ko no. Pero actually, sinakop na niya, parang kasama na raw siya sa budget for this year. For 2026. Dapat idagdag kasi siya. Kung susundin natin yung batas, around 150 billion dapat ang premium payments for yung mga indirect contributors next year, no? So dapat doon idagdag ang 60. So dapat malaki-laki ang budget for next year. Yun pong 60 billion diversion na sinasabi nyo po last 2024, ang sabi nyo nga po, labag po ito sa batas. Kung pwede po namin tanungin, ano mismo po ang nilabag? At dun po sa pahayag ninyo, may binabanggit kayo, it's a dangerous precedent. O kung gagawin po ito ulit next year, gaano po kalaki yung magiging damage dun sa Universal Healthcare law rollout? Well, so yan yung kaso na hinain ng mga kasama namin sa Supreme Court, no? Kasi ang ginawa nung 2024 budget, pinayagan nila na yung mga reserve funds ng PhilHealth ibalik sa National Treasury. Yes, yun yung po. nilagay nila sa appropriations budget. Samantalang nakasaad sa batas, sa Universal Healthcare Law, na hindi ito pwedeng gawin. Hindi pwedeng ibalik ang PhilHealth funds sa national government. Alam mo, nag-aambagan tayo, hindi ba, para kung meron sa ating ospital, merong panggagalingan ng pera. So nag-aambag tayo. Tapos biglang babawiin yung perang yun, no? Unused funds daw yun. Samantalang kasama dapat yan. Ang funds na yan, kung merong natira sa PhilHealth funds, dalawa lang ang pwedeng gamitan yan pag ayon sa batas. Either bababaan ng premium natin o dadagdagan yung benefits. Hindi pwedeng ibalik sa national government. So binalik nila yan noong 2024. Kaya meron din kaming petition last year na dapat din nila ginagawa. Sana lumabas na nga yung Supreme Court decision. Hindi ba nung January, February pa yan pinag-uusapan? Mag-iisang taon wala pa ring desisyon. So nagmamakaawa kami na sana labas na ng Supreme Court yung decision nila. Doc, ano daw nga pong balita doon? Kasi ang tagal na nun nung issue na yun eh. May plano po ba sila na maglabas ng decision this year or baka by next year na po ito? Kasi parang hindi naman sila sensitive sa nangyayari. Pinag-uusapan na naman yung budget at yan na naman, papayagan na naman yan. Mauulit ng mauulit, binabawi yung pera galing sa insurance natin at binabalik sa national government. So nangyayari yan as we speak. So kung hindi nila ilabas ang desisyon nila na at ipagbawal yung sundin yung Universal Healthcare Act na hindi pwedeng ibalik sa national government, uulitin at uulitin yan.
Meron po bang iba pang planong gawin ng inyo pong grupo para kahit papaano makalampag ang Korte Suprema tungkol po dito? Well, meron kaming sa Supreme Court ay ang ano bang magagawa natin kung hindi kayo humingi ng tulong sa mass media na umapila sa Supreme Court na ilabas na ang decision na to, no? Kasi kung hindi ilabas, uulitin na naman this year, no? At maraming ibang kasama kasi. Halimbawa, yung may isa pang kaso, yung ginawang zero ang budget ng PhilHealth this Yes year. po. Labag din sa batas yan eh. Mas malaki pa yan kung tutuusin, no? Kasi dapat 150 billion yung budget this year, ginawang zero. So pwede ba yun, no? Ayan, hindi na naman sinusunod yung nararapat na budget every year. Kasi wala pang decision ang Supreme Court. So maghahain na naman tayo next year. Patong-patong na yung kaso sa kanila. So siguro maganda, Dr. Dance, klaruhin lang po natin, magkano ba dapat, ano po, at the minimum hango po sa pinanggagalingan, no, ng pondo para sa PhilHealth? Ito nga pong maliban sa Syntax, ano po, PAGCOR, PCSO, at the minimum po, magkano ba dapat po ang automatic appropriations sa PhilHealth, sir? So ang automatic dapat for 2026 is 150 billion. 147. So i-round off na natin sa 150 billion. No? Idagdag mo yung 60 billion na kinuha noong 2024. So magkano na yun? Mga 210. Di ba? 150 plus 6. Tapos yung pangatlo, is meron silang mga kulang na appropriation na binigay noong 2023 to 2025. Opo. No? Mga 350 billion yun. So napakalaki kung add mo 350 Opo. plus 150 plus 60, di mga 560 billion dapat. Kasi kung hindi natin sisingilin yan, di uulitin nila ng uulitin, hindi nila babayaran yung mga premium ng mga mahihirap na Pilipino. Oo nga po. Kasi nga po, dito ho naman hindi na siya mahirap intindihin. Actually nga po, tama ho kayo, no? Yung pong Supreme Court, we appeal, no? Sa kanila pong sense, opo, ha? Ng pakikidalamhati sa mga Pilipino, lalo na mga mahihirap po may sakit, dito po sa decision ating hinihintay kasi nga automatic appropriations ito. O nagginalaw, kinalikot nila. Opo. Sa inyong pagtansya nga, no, dito po sa inyong ginawang statement, no, ang mga total ay 255 billion since 2023. Ito po lamang ay para nga doon sa national subsidy ng premiums based on Syntaxes, PAGCOR, and PCSO, etc. Okay. So, sa ngayon po, nagdedebate sila para po sa budget ho ng PhilHealth. At ang sinasabi ho nitong mga sponsor nito, baka daw po umabot, no, sa 113.262 billion yung subsidy na sinasabi nila. Tama ho ba ito? Palagay po ninyo, subsidy at 113.262 billion po ang kanilang ibibigay? Kulang yon, Ted. Kasi ayon sa batas, lahat ng indirect members dapat subsidized ng national government ang premium nila. So yung mga indirect, sila yung mga hindi kaya magbayad ng premium, no? So dapat sa gobyerno galing, kukunin yan sa tobacco tax, sa PAGCOR, tsaka sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So kung bibilangin natin yung number of indirect members, multiply mo by the premium. So magkano ba ang premium, no? Yung ginamit namin yung floor, no, income, kasi ano yung pinakamababa na pwedeng ibayad para sa PhilHealth premium? It's about 500 pesos per person per month, no? Yun yung pinakamababa sa ano yan, dun sa mga income na 10,000 pesos a month or less, 500 pesos. Kung gagamitin mo yan, mga 150 billion dapat ang premium for ang bibigay nilang budget
sa 2026. So kulang na kulang yan yung Opo. estimates. Opo, kasi nga po ito ho ay para doon sa mga walang kakayahan na Yes. mag-contribute sa premium. Kasi po, Yes. itong mga manggagawa, automatic naman din yan, di ho ba? Direct contributors tayo. Opo. Yes. Yes. So far po, sir, meron na ho ba namang nagcha-champion sa atin, nagsusulong nito? Kasi mawalang galang lang po, no, sa ating napapanood ngayon, doktor, may mga kunwari po tumatayo ngayon pero sila naman nag-aproba din itong kasalukuyang budget, di ba? Sila nag-approve nito pong budget na tinanggalan po yung nagkaroon ng zero appropriations po ang PhilHealth, pero ngayon meron daw mga nagtatanggol po dito sa inyong pinaglalaban. Meron ba ho naman tayong mga kaugnay sa Kongreso para ipaglaban itong figure na atin pong hinihingi kaninyo? Well, so ang nakikinig so far sa amin, si Senator Pia Cayetano and Riza Hontiveros. Pero syempre kailangan si Senator JV Ejercito is also sympathetic to our views and presents. So, pero kailangan syempre botohan yan at the end of the day, di ba? Opo. Tapos sa dulo niyan, magkakaroon pa ng bicameral committee meeting. So, balik na naman ang role ng Kongreso. Sa dulo niyan, pabalik na naman sa Office of the President. Re-reviewin na naman ng President. So kailangan din ang tulong ng Pangulo. Kasi pangako niya yan Zero balance billing para sa mga mahihirap. Ibig sabihin, kung mahirap ka at na-admit ka sa government hospital, zero balance dapat. Saan mo kukunin ang perang yon kung kulang ang ibabayad na premium sa PhilHealth, di ba? Alam nyo, kaya kami ang humihiling nito, Ted, kasi kanino ba lumalapit ang mga pasyente pag naghihirap? Di ba? Sa amin So, nararanasan namin na wala silang boses. Kami lang ang kinakausap nila at humihingi ng tulong. So, ramdam na ramdam namin yung hirap ng sambayan ng Pilipino. Kaya nagmamakaawa kami sa Supreme Court. Ipagbawal na yan. Nagmamakaawa sa Pangulo. Huwag mo nang aprubahan yung underfunding na for the past 4-5 years, underfunded lagi ang PhilHealth. Ang universal healthcare po natin, Yes. As a matter of fact, parang tinikilabutan ako, Dr. Dance, na kinakailangan pa natin magmakaawa para sa pera Yes. na nakalaan naman para dito, Dr. Dance, Yes, yung ayuda na tinatawag nila, yung indigent fund. Alam mo, gumawa kaming pagsusuri niyan dito sa Health Equity Research Foundation. Nakita namin yung ayuda, yung indigent fund dapat sa mga indigent patients, mas marami pang nakukuha ang mga mayamang Pilipino sa indigent fund kesa yung mahihirap, no? So mali na yung concept Bakit magmamakaawa pa for ayuda? Dapat ilipat na yung 49 billion na nilagay nila sa budget for 2026. Yung ayuda na yan, yung malasakit, yung MyFit na yan, dapat ilagay na sa PhilHealth Fund yan to fund the premium of those who are poor, no? Para automatic na pag mahirap ka, zero balance. Hindi yung pag kinulang ka, luluhod ka, hihingi kang guarantee letter. No, ginagawang pangkampanya yung funds, no? So dapat ibalik na yan dun sa PhilHealth, tanggalin na yung MyFit na yan. Opo, ito pong sinasabi ho ninyo na Medical Assistance for Financially Incapacitated Patients o MAIF na ito. Na from 24 billion, abay tinaasan pa nila ngayon, ginawang 49 billion pesos. Yes, tinaasan pa. Nakakasakit ng dibdib Bakit? Kasi alam niyo sa amin humihingi ng tulong yung mga nag-a-apply niya, nagpapapirma ng certificate, no? Opo. Tapos tinutulungan namin kung saan sila pipila sa office ng mayor, ng governor, ng senator or congressman at hihingi ka ng pera. Dapat karapatan mo na yan, hindi mo dapat utang loob ang healthcare. Opo. Sige po. Sir, meron pong BICAM na mangyayari. Open po naman daw ito sa publiko, live stream nga ito. Meron bang balak ang inyo pong grupo? Marami po itong inyong grupo na
mag-obserba dito para klaro ho na pag medyo naliitan tayo o mali, baka naman pwedeng maghayag tayo ng ating damdamin doon kung marapatin po ninyo. Yes. Yes, sigurado manunod kami. Pero alam mo, Ted, nung panahon ni Grace po, sinabi niya open daw ang BICAM. Pwede daw pumasok, nagmakaawa na kami. Pwede daw pumasok ang mass media at saka mga tao. Yung pala, ang open lang yung opening remarks, yung first day. Tapos sarado na naman yung subsequent days. So sana pag sinabi nilang open ang BICAM meeting this year, open all the time. Hindi lang doon sa opening day. At kung ginawa yan, malaking tulong yan kasi makikita natin sinong humihiling na kaltasan yung PhilHealth budget at saan nila nilalagay. Sinong humihiling na palakihin yung MyFIP, yung indigent fund na yan, no? At saan nila binabalak gamitin yan, no? So, saan nila kinuha yung pera? Siyempre, yung binawa sa PhilHealth. Yun yung nilalagay nila sa poder nila na ayuda. Opo, at saka nga po yung kasama doon naman po ito sa oral argument sa Supreme Court na bahagi ng pera na kinuha sa PhilHealth ay pinampopondo raw ng tulay doon sa Guimaras, no? Na fund. Di ho ba, no? Doktor, di ba? Napakinggan niyo po yun, no? Ang sabi daw, ang tulay mabuti sa kalusugan kasi daw makakapunta sa healthcare facilities ang mga tao. Parang kung ganun lang, wag na tayo DPWH budget, health budget na lang lahat, no? Hindi naman makatarungang sabihin ang tulay para rin sa kalusugan. Opo. Sige po. So, Dr. Dance, baka lang naman ngayon, baka lang po may nakikinig sa atin kasi sabi po ni Senator Soto, ni Tito Sen, at 10 o'clock in the morning po, they have a session for the budget na today. Ano po inyong panawagan sa ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas para po sa usapin ng health budget at particular po itong PhilHealth budget, sir? Well, so 4 po yung panawagan naming 70 organizations. So, alam nyo, ang hirap-hirap pag-usapin ng 70 healthcare organization, PM, Philippine Medical Association, yung nurses, physical therapists, medtech, mga surgeons, pediatrician, ang hirap-hirap. Pero kung may problemang ganito kalaki na parang lokohan na, nagsasama-sama rin kami. Ang hiling namin 4 na bagay. Number 1, ibigay ang nararapat sa budget for 2026. 147 billion para sa mahihirap, no? Idagdag diyan yung 60 billion. Idagdag na rin diyan yung mga kakulangan na unfunded na ginawang zero budget halimbawa nung 2025 at yung mga kulang nung 2024 and 2023 para hindi na maulit. Pangalawa, hiling namin yung sa MyFIP na yan, itanggalin na yan, yung indigent fund, yung ayuda na yan. Ilipat na yan sa PhilHealth para ang kalusugan ay karapatan at hindi maging utang loob sa ating mga politiko. Pangatlo, may hiling kami na hindi natin masyadong pinag-usapan, yung vape tax. Pinababaan nila yung vape na naman So bawas na naman yan sa income ng PhilHealth at ng DOH. Huwag na nilang babaan yan, no? Dapat ang pinoprotektahan nila yung kalusugan ng taong bayan, hindi yung kita ng vape industry. At pang-apat, sana yun, gawing transparent ang lahat ng hearing. Dapat may full disclosure and accountability in all congressional budget hearings. So dapat open, lalo na yung bicameral committee meeting na yan. Hindi lang open on opening day. Kailangan open yan all throughout. So yun ho ang hiling namin. Opo. Sige po. So Dr. Dance, kami po ay mag-aantabay sa kahinatnan nito pong deliberasyon ng ating budget at kami po inyong kaisa sa inyo pong panawagan. Salamat, Dr. Dance. Thank you. Opo. Maraming salamat. Opo. Thank you. Si Dr. Antonio Dance po, ang isa po sa mga nakikiisa sa statement pong ito ng mga healthcare professionals. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo
dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!